Sumainyo ang Panginoon, at sumaiyo rin. ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, dumating si Jesus sa isang bayan ng Samaria na tinawag na Sicar, malapit sa bukid na ibinigay ni Jacob sa kanyang anak na si Jose. Dito matatagpuan ang balon ni Jacob. Umupo si Jesus sa tabi nito sapagkat siya'y napagod sa paglalakbay. Halos katanghali ang tapat na noon. May isang Samaritanang dumating upang umigib. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Maaari bang makiinom?" Wala noon ang kanyang mga alagad sapagkat bumili ng pagkain sa bayan. Sinabi sa kanya ng Samaritana, "Kayo'y Hudyo at Samaritana ako. Bakit kayo humingi sa akin ng inumin? Sapagkat hindi nakikitungo ang mga Hudyo sa Samaritano." Sumagot si Jesus, "Kung alam lamang ninyo kung ano ang ipagkakaloob ng Diyos at kung sino itong humihingi sa inyo ng inumin, marahil ay kayo ang hihingi sa Kanya at kayo na may bibigyan niya ng tubig na nagbibigay ng buhay." "Ginoo," wika ng babae, "malalim ang balong ito at wala man lang kayong panalok. Saan kayo kukuha ng tubig na nagbibigay buhay? Higit pa ba kayo kaysa aming ama, ninunong si Jacob na nagbigay sa amin ng balong ito? Uminom siya rito pati ang kanyang mga anak at kanyang mga hayop." Sumagot si Jesus, "Ang umiinom ng tubig na ito'y muling mauuhaw, ngunit ang umiinom ng tubig na ibibigay ko ay hindi muling mauuhaw at magiging isang bukal sa loob niya, babalong at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan." Sinabi ng babae, "Kung ganyan po, bigyan ninyo ako ng tubig na sinasabi niyo nang hindi na ako mauhaw at pumarito upang sumalok." "Ginoo, wari ko'y propeta kayo. Dito sa bundok na ito, sumamba sa Diyos ang aming mga magulang, ngunit sinasabi niyo sa mga Hudyo na nasa Jerusalem lamang dapat sambahin ng Diyos." Tinugon siya ni Jesus, "Maniwala ka sa aking ginang, dumarating na ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama, hindi sa bundok na ito o sa Jerusalem. Hindi nyo nakikilala ang inyong sinasamba, ngunit nakikilala namin ang aming sinasamba sapagkat ang kaligtas ay galing sa mga Hudyo. Ngunit dumarating na ang panahon, ngayon na nga, na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan, sapagkat ito ang hinahanap ng Diyos sa mga sumasamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan." Sinabi ng babae, "Nalalaman ko pong paririto ang Mesiyas na tinatawag na Kristo. Pagparito niya, siya ay magpapahayag sa atin ng lahat ng bagay." "Akong nagsasalita sa iyo ang tinutukoy mo," sabi ni Jesus. Maraming Samaritano sa bayang yaon ang sumampalataya kay Jesus, kaya't paglapit ng mga Samaritano kay Jesus, hiniling nilang tumigil muna siya roon at nanatili siya roon ng 2 araw. At marami pang sumampalataya nang mapakinggan siya. Sinabi nila sa babae, "Nananampalataya kami ngayon hindi dahil sinabi mo, kundi dahil sa narinig namin sa Kanya. Nakilala namin siya nga ang tagapagligtas ng sanlibutan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Tayo naman sa ating buhay lahat ay nakararanas ng pagkauhaw. Lalo tigit kapag matindi ang sikat ng araw o alinsangan ang kapaligiran. Pero sinasabi rin natin na mabubuhay tayo bilang tao kahit walang solid na pagkain. Huwag lang mawala ng tubig ng mga ilang araw. Sapagkat kung mawawala ang tubig, maaring ito ang maging ating ikamatay. At may nagsasabi ring propesiya na ang digmaang pandaigdig ay magaganap dahil sa paghahanap ng tubig na malinis para inumin ng sangkatauhan.
Sa kwento ng mga pagbasa natin sa ikatlong linggo ng Kwaresma, nais ipabatid sa atin na ang Diyos tinatagpo tayo sa gitna ng ating pagkauhaw. We have a God who meets us in the midst of our thirst. Sa unang pagbasa, ang bayang Israel na nooy naglalakbay pagkatapos nilang tawirin ang tubig, ang dagat na nahati, sila ay waring nauhaw. Hindi lang sa tubig, kundi sa presensya ng Diyos sa kanilang buhay. Out of their thirst, they get angry, they become irritable, and even forget the good things that God has done to them. And because of that, most of them prefer to be slave rather than to fulfill the promise of God for them. Kaya sa gitna ng gantong uri ng pagkauhaw, ano ang ginawa ng Diyos? Marahil kung tayo ang Diyos, iiwanan na natin ang bayang Israel. We could easily give up and leave them behind. But God never did such kind of action. Rather, He instructed Moses to use your staff. Ang tungkod na ginamit niya para hawiin ang dagat ay ipukol sa isang bato upang do'y umagos ang sariwa, malinis at busilak na tubig para makainom ang bayang Israel. Tinagpo ng Diyos ang sambayanan sa gitna ng kanilang pagkauhaw, pagdudud at pag-aalinlangan ng kanyang patuloy na pagpapakita ng kanyang presensya na siya ay kasama nila sa kanilang paglalakbay. They have a God who accompanies them in their journey, and His presence remains and stays with them. Sa ikalawang pagbasa, narinig naman natin si Pablo na sa paggitna ng ating pagiging makasalanan, napakadali na tayo ay mauhaw sa patungo at direksyon ng ating pag-iral. Our sinfulness and being dead on sin and even our godlessness becomes the lowest part of our lives. But God never leave us behind. Anong ginawa ng Diyos? Sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus, kanyang isinugo upang maibsan ang ating pagkauhaw. Ano ang sabi ni Pablo? Mahirap mag-alay ng buhay sa isang taong mabuti. Pero ang anak ng Diyos sa gitna ng ating pagiging makasalanan, hindi kalugod-lugod na pag-alaya ng buhay, pero isinugo ng Ama ang kanyang anak para ialay sa atin ang kanyang buhay sa gitna ng ating pagiging makasalanan. It is an extraordinary manifestation of love that God has shown it to us through His beloved Son, Jesus Christ. And that is how God quenched our thirst. That sinner as we are, this God offered His life for us. At sa gitna ng pagiging makasalanan, ang sukli at ganti ng Diyos ay kapatawaran upang ang pagkauhaw natin ay maibsan dahil may isang Diyos na naghandog ng sarili niyang buhay. Sa kwento ng Ebanghelyo, narinig natin ang pagtatagpo ni Jesus at ng babaeng Samaritano doon sa balon sa Sikar. Alalahanin natin na ang Samaritano'y hindi nakikipag-usap sa Hudyo at ang Hudyo'y tinatrato ang Samaritano bilang mababang uri ng tao. Lalo na kung ikay babae. Kaya nang nakipag-usap si Jesus sa babaeng Samaritanang ito, siya mismo'y nabigla at nabahala. Sapagkat kailanman walang Hudyong nakikipag-usap sa Samaritano.
Pero ito si Jesus, ipinabatid sa kanya na sa gitna ng kanilang kaibahan, handa siyang makipagdaumpalad, handa siyang tanggapin, hindi lang ang pagiging Samaritana, kundi lalo tigit sa pagiging babae niya. The woman felt accepted in spite of being a stranger, in spite of being unknown and not accepted at all. But Jesus were able to quench the thirst of recognition of someone totally different, but felt the acceptance of God by talking to her, a Samaritan, a woman. Secondly, pinakilala ni Jesus ang kanyang sarili sa babae bilang tubig na nagbibigay ng buhay. Ano ang tugon ng babae? Ginoo, ipagkaloob mo sa akin ang tubig na yaan, upang hindi na ako pabalik-balik sa balong ito para umigib ng tubig araw-araw. In the midst of weariness and tiresome, God is offering a relief to all of us. At alam ko po sa ating buhay, nararanasan natin yan. Na sa pagbangon pa lang natin sa umaga, parang pagod na tayo kapag iniisip natin ang mga gawain at obligasyon at mapananagutang dapat natin isakatuparan. And if we have our way, we want to rest. We want to stop for a while. But hear God telling the Samaritan woman and all of us, He is the living water who is willing to quench our thirst and relieve us for our tiredness and give us a little strength in order to carry on the responsibility and concern that was entrusted to us. Si Jesus nagbibigay sa atin ng buhay na tubig upang magbigay ng panibagong kahulugan sa gitna ng kapagurang hinaharap natin sa araw-araw. Pangatlo, sabi ni Jesus sa babae, dalhin mo ang iyong asawa rito. Pero ang babaeng ito'y walang asawa dahil ang kinakasama niya'y pang-ilimang lalaki na sa buhay niya. Kaya anong sabi ng babae? Ginoo, mukhang kayo po ay propeta. The woman felt that she was known, and yet she was not condemned and judged at all. How many of us are thirsty for such kind of acceptance? Na alam ang lahat-lahat tungkol sa atin, pero kailanman hindi tayo hinahatulan, hindi tayo hinuhusgahan. Ilan sa atin ang nauuhaw sa ganyang uri ng pagtanggap? At eto si Jesus, ipinababatid at ipinapahayag sa atin. Alam niya ang lahat tungkol sa atin. Pero hindi niya paghusga, kundi pagtanggap na magpapalaya sa atin mula sa pagkakasala na kinasasadlakan natin sa ating buhay. Panghuli, ipinakilala ni Jesus ang kanyang sarili bilang Mesiyas sa babaeng Samaritanang ito, upang ipabatid sa babaeng ito na ang Diyos ay kanyang sasambahin, hindi lang sa bundok, hindi lang sa Jerusalem, kundi sa spiritu at katotohanan. And Jesus revealed Himself that He is the Messiah. And since He is the Messiah, a true worship of God is meant not in a particular place alone, but in spirit and in truth. And when we live in truth and in the Spirit of God,
A true worship is being rendered to Him, and that becomes pleasurable to God. We are not compelled in a particular place, but everywhere we are, if we uphold what is right, what is truth, and the Spirit of God is with us, true worship is being done before us. Kaya hindi tayo mapipilitan na pumunta lang sa particular na lugar para makadaumpalad ang Diyos. Kapag tayo nabubuhay sa katotohanan, kapag ipinaglalaban natin ang tama, at kapag ang Espiritu ng Diyos ay kinikilala nating nananaan sa ating buhay, ito'y dakilang pagsamba na kalugod-lugod sa Diyos upang maibsan ang ating pakikipagtagpo at pagkauhaw sa Kanya. Sa panahong ito ng Kwaresma, nais ng Diyos na tayo'y katagpuin sa gitna ng ating pagkauhaw, sa gitna ng katigangan na kinasasadlakan ng ating katauhan. Let us identify before God, what is my present day thirst? Can we open our hearts to Him so that He could encounter us and meet us? That His loving presence is always with us. He offered His life even though we are still sinner. We are being accepted in spite and despite of who we are. He introduces Himself, no other than someone who is the living water, will give us energy to quench all the pain of daily concern. And we could encounter Him every time we live in spirit of truth, when we uphold what is right, and when we allow the Spirit of God to dwell in us. Let this quench of our thirst during this Lenten season empower us to really come back home to Him. Kung ang Diyos kinatatagpo tayo sa gitna ng katigangan, sa gitna ng katuyuan at pagkauhaw, huwag na tayong magpakipot. Magbalik loob muli tayo sa Kanya at kadaumpaladin upang tayo'y manariwa, upang tayo'y sumigla, at upang mapuspos tayo ng pag-asa na ang muling pagkabuhay ay bagong buhay na handog ng Diyos sa bawat isa. Can we identify our thirst and allow God to meet us in the midst of our dryness during this Lenten season, so that upon celebrating the Easter time, true hope and a new person will give birth into our lives, upang sumikal ang panibagong pagkatao sa ating buhay. Hayaan natin ang Diyos tugunin ang ating pagkauhaw.